sugal, ang panalo ay sakali, ang talo ay lagi. Sa likod ng makukulay na patalastas, masasayang influencer, at pangakong instant jackpot, isang madilim na katotohanan ang unti-unting lumilitaw. Ito ang presyo ng online sugal. Deep like truth, I bite through the shame. The pride's calling back and I'm staking my claim. Kamakailan lamang ay kinasuhan ng cyber libel si Attorney Libayan ng isang kilalang online gambling platform. Bingo Plus nagkaso na nga. Ang dahilan? Hindi dahil sa siya ay nanira, kundi dahil siya'y nagbabala sa publiko. Dahil hinikayat niya ang mga Pilipino na iwasan ang pagsusugal dahil sa malubha at mapanirang dulot nito at epekto sa buhay ng tao. Ngunit sa halip na sagutin ang issue tungkol sa adiksyon at panlilinlang, isang kaso ang naging. Noong nakaraang taon lamang sa programa ni Senator Raffy Tulfo ay nanalo sa Bingo Plus 3.9 ang inyo pong napanalo. Swerte konting malas. 3 million flat yung checking inisyo sa inyo. ay mayroong nagreklamo. 3.9 million pesos ang jackpot umano ng kanilang napanalunan. Ngunit ito'y naglaho na parang bula. So ngayon, nung ma-issuean po kayo ng cheque, sasamahan po kayo nino. Ni Catherine Vargas po. Yung Ay isang babae umano na nagsabi na siya raw ang dahilan ng kanilang pagkapanalo. At kailangan pa silang samahan bago makuha ang premyo. At mas mabigat pa ang susunod na kwento. Isang babae ang nanalo ng 397 million pesos sa isa ulit na online sugal. Ngunit, imbes na makuha niya at ibigay sa kanya ang nakatakdang halaga, 5 milyon lamang, umano ang inialok sa kanya. Kuha niya di umano kasi sa tinatawag na lucky spin ng isang online casino app ang ultimate win na tumataginting na higit 397 million pesos. Ang problema, hindi ito dumating. Kamakailan lamang noong nakaraang taon ay sinimulang habulin at kasuhan ang ilang influencers na nag-e-endorsyo ng mga online sugal. Kung sugal ngayon, pwede kang manalo ng milyon. Pero ito rin ang dahilan kung bakit dumarami ang mga nababaon sa utang. At bilang tugon, nangako umano ang ilang may-ari ng mga platform sa social media na tatanggalin ang kanilang mga post tungkol sa pag-e-endorsyo ng iba't ibang uri ng online sugal. Samantala si Lars Pacheco naman ay hayagang nagbahagi ng kanyang kwento tungkol sa kanyang pagkalulong sa isang online sabong. Halos 5 milyong piso ang umano'y nawala sa kanya. Isang patunay na hindi lahat ng kwento ay totoong panalo. Mas maraming ang tahimik na nalulunod sa pagkatalo. Isa namang dating online casino writer ang nagsalita ng matapang sa TikTok. Ayon sa kanya, hindi totoo ang mga kwento ng panalo na mababasa sa online dahil lahat ng iyon ay pawang scripted lang. Dahil sa kanyang konsensya, ay tuluyan na niyang nilisan ang kanyang trabaho. At ang kanyang mensahe sa publiko, itigil na ang paglalaro ng online sugal dahil ibabaon lamang nito kayo sa pagkakautang. Ilan sa mga makatotohanang epekto ng sugal, ang pagkasira ng pamilya, matinding pagkakautang, depresyon at anxiety, pagkawala ng trabaho, pagkakasangkot sa krimen, at ang pinakamalala ay ang pagtatapos
sa sariling buhay. Ang sugal ay hindi simpleng laro. Kung yan ang isinasaksak sa utak ng mga binayaran upang mag-endorsyo, huwag nating kalimutan na ito ay isang bisyo na tahimik na pumapatay sa mga pangarap ninyo. At kung isa ka sa nagsusugal at dumaan ako o ang channel ko, panahon na para ikay magbago. Ang pagsusugal po ay nakaka-addict at ang pagsusugal ay nakakawasak hindi lang ng personal na puso kundi ng buhay. At muli, kayo nakikinig dito lang sa White Lion Return. Teeth like truth, I bite through the shame. The pride's calling back and I'm staking my claim.